Hello my beautiful souls! Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift na energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay? So, let's see. So we have here the Strength card and the King of Swords, Justice and the Knight of Cups, Five of Cups, the Nine of Wands, Two of Cups, and the King of Wands. Okay, so yung bottom card natin, Two of Swords. So may mga specific signs tayo dyan, Strong, Leo, and Libra. Ayan. So, tingnan muna natin anong message ng Archangel natin, lalo na kung undecided ka about these things or may mga bagay na kailangan kang desisyonan na hindi mo pa alam kung ano magiging desisyon mo. So, tingnan natin anong message ng Archangel. So, we have here Teaching and Learning by Archangel Zadkiel. Keep an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to others. So, ayan, maaaring marami kang matutunan this time or sa mga trainings na pinagdaanan mo or kung may bago kang gustong gawin na hobby or job in the future, career, or kung ano man tong gusto mong gawin in the future. So, maaaring kailangan mo munang paghandaan mabuti ito. No, kailangan mong dumaan muna sa mga proseso kung saan ka makakakuha ng mga information about these things na gusto mong gawin or magpaturo sa mga expert, ganyan, dumaan sa mga seminars, mga activities, or kung ano man to mga pwede mong pagdaanan para makagain ka ng ideas, para na rin makatulong ito sa iyong decision making. Ayan. So, tingnan natin sa mga signs and symbol cards, lalo na kung may mga gumugulo sa isip mo ngayon na maaaring makahadlang sa iyong mga plano, lalo na kung meron kang pinagdaanan na recently na parang na-depress ka or parang nalungkot ka about these things na nangyari in the past, na with the Five of Cups natin dito and Nine of Wands, so parang iniiwasan mo tong mangyari or iniiwasan mo na maulit pa ulit yung mga ganong pangyayari sa buhay mo. Okay, so tingnan natin. Mukhang gusto mo kasi na magpaka-busy, mag-focus sa iyong goals, sa iyong mga gustong tahaking new ventures in life kasi parang may tinalikuran kang something or someone from the past na parang ayaw mo nang balikan, gusto mo na ng new beginning. So, tingnan natin, lalo na kung isa yun sa mga dahilan kung bakit parang undecided ka. So, we have here 3 and, butterfly, camera, pillow, key, and clover. Okay. So, yung bottom card natin is diamond. So, mukhang mas mo yung priority mo ngayon, no? Kumbaga may gumugulo sa yung someone from the past na parang malalim na yung naging ugnayan nyo nitong taon to or undecided tong taon to sa'yo before na parang iniwan ka niya sa ere na walang naging label between you and this person. Parang ganun. Parang nag-assume or may nag-assume dito na may something na sana kayo nitong taong to pero walang naging ganon or walang naging relationship in the past. So, parang feeling mo pinaasa ka lang niya. Ngayon kayo gusto mo nang kalimutan yung nangyari to move forward for this new beginning. Pero yung taong yun, siya naman ang binabagabag ngayon ng kanyang konsensya dito. Siya naman yung hindi mapakali this time, no? Hindi yan makatulog sa gabi kasi iniisip niya na parang dahil doon, parang nagde-demand ka sa kanya ng label, tapos parang
nag-assume ka na ganun na nga, parang to the next level na sana kayo, tapos parang binarabara ka pa niya na walang kayo, ganun. Pinamukha pa niya sa'yo na wala naman kayong relationship, wala kang dapat ipagselo sa mga taong kinakausap niya, and then after nun, parang umiwas ka sa kanya. And then nung umiwas ka, parang doon niya na-realize na, teka, parang parang may na ano, parang ang laking nawala sa kanya dito, parang napilas yung puso niya, na nakaramdam siya ng pain. So, we have here, I will fight for you. So, ito yung hindi niya nagawa dati or before. Hindi niya nagawang ipaglaban ka. Although siguro may feelings din naman yan sa'yo, pero parang na-shock siya. So, ngayon, this person want you back. And I want to protect you. I will start to save money. I'm isolating myself to reflect. I have fear and anxiety. We're compatible to each other and feeling betrayed. So siguro kasi itong taon to may pinagdaanan din siyang past relationship na hindi maganda or binitrade siya ng taong yon. So ngayon parang willing siya mag-take ng risk dito to try this connection with you. Kasi parang dati parang siguro friends kayo. And siguro ayaw lang niya masira, then yung kung ano man yung meron kayo nitong taong to. So, let's see kung pa tayo ng mga messages natin dito. We have here, I hide behind material things. I hope that you can forgive me one day. So, itong taon to kasi focus siya sa mga material things in life maring finances, pera. So, dahil siguro nag-i-struggle pa rin siya sa life, no? Kaya parang hindi niya pa kayang lumagay sa isang seryosohang relasyon or commitment na pang ano na, kumbaga, to have a family na agad. So, ganun, parang yung responsibilidad na yun para sa kanya, hindi pa siya ready. Kaya parang gusto niya mag-ipon muna for the future. Ayan, I want to save money or kung ano man tong gusto niyang gawin, no. Pero unti-unti niya na nare-realize din or parang nawala Ang laki ng nawala sa kanya nung parang umiwas ka na sa kanya, no. Parang doon niya na-realize na parang yung lungkot, parang bigla siya nalungkot, na-depress, ganyan. So, parang parehas kayo ng pinagdaanan din na nalungkot kayo sa nangyari. I left you before you could leave me. So, ayan, feeling, kasi itong taon to, hindi pa siya ready Kumbaga, nag-explore pa siya nag-ano pa siya ng mga options. And I replay our conversations over and over. Pero ngayon, binabalikan niya yung nakaraan, yung mga pinag-usapan niyo before. I'm becoming a better person. Finding out the truth crushed me. I'm grateful for the spiritual lesson and we both know I'm not the one for you. So, yun din, inisip niya nga kasi parang hindi pa siya ready, wala pa siyang may offer sa'yo, hindi siya good enough for you. Kaya parang tinanggihan ka niya before. And I want you, pero this person really want you. Yun nga lang, parang ano nga siya, no? Parang urong-sulong or dahil nga rin siguro sa hindi pa siya totally sigurado, undecided. Ayan. Pero may something sa inyo nitong taon to na parang soulmate or twin flame. Ayan, with these 2 cards natin dito. Kasi marami na rin kayong mga pinagdaanan or roots. Connected na yung mga roots ninyo. No, hindi na pang shallow connection lang to. Ayan. So, meron twin flames or soulmate. So, kuha tayo ng mga or may mga pinagdaanan na rin kayong mga past life. So, mga initials natin, K-A, S, G, letter Z, V, M, W. R, Q, U, B, N, letter E, bottom card natin. So, let's see. Whoa! Union of Hearts, acceptance, and manipulation. So, siguro may mga naging manipulative past experience or manipulative past person din dito na mga naging hadlang sa connection. Or siguro nung mga panahong yun na nagkakilala kayo, may someone in a relationship or kung ano man yung third party issue dito or tong manipulation na nangyari dito. Ayan. So, tingnan natin sa general signs and messages natin.
So we have here good heart, July, kind-hearted. Cup is water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Green-minded, Visayas, April, 6 and amazing. Ayan, confusing. So, ayun na nga, na-confuse tong taon 'to kaya na rin, naging undecided siya. So, kumbaga hindi siya naging sigurado sa'yo before dahil nga confused siya between you and another person. So, we also have here earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, skin tag, earth signs ulit, ayan, coins. Taurus, Virgo, Capricorn, ex-lover. So, siguro may ex-lover siya noon na hindi niya makalimutan or may nanggugulo pa siyang ex-partner, ganyan. So, neighbor. We have here rainy season, June 7, and flower farm. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.